Let us pray. Salamat po aming Panginoon sa inyong salita. Natutunan namin kung papaano kami makikibaka laban sa kaaway ng Ebanghelyo, laban sa kasalanan sa pamamagitan lamang ng inyong salita. At ang kabaliktaran nito, a Christian who is not equipped in the Word of God will most likely fall into sin, will fall into temptation, and he is not able to defend his faith. Oh Father, we don't want that kind of church. We want a church that is really vibrant in the ministry of the Word, in our standing up for the truth and in our defense of the faith. And tulungan ninyo kami sa aming pagpapatuloy ngayon, sa aming pag-aaral, sa aming confession of faith na hango sa inyong salita. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Nandito na po tayo sa chapter 1, paragraph 2. And kung atang i-review ang ating pag-aaral last time, at tinalakay po natin ang dalawang uri ng kapahayagan po ng ating Panginoon. Meron po tayong tinatawag na general revelation, the general revelation of the creation of God and our conscience. So ang general revelation ay enough upang i-render tayo na guilty in the sight of God and without excuse. But general revelation is not enough to give saving knowledge. Kaya ang Panginoon ay mabiyayang nagpahayag ng kaniyang sarili sa atin sa pamamagitan ng special revelation. Ang special revelation ay nahahati din sa dalawa, yung word and deed revelation. Sa parihong ang mga prophets and ultimately our Lord Jesus Christ ay nangaral personally, narinig yung word, and then yung deed, ginawa din nila ang mga gawa ng Diyos, lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. But the question is, meron bang mga witnesses na nananatili ngayon? Meron ba tayong pwedeng matawagan or ma-email kung ano ba talaga ang nangyari? So, wala na. So, ang naiwan lang po sa atin ngayon ay ang inscripturated revelation. Yun po ang summary ng ating pag-aaral last Sunday. We need inscripturated revelation dahil kailangang ma-preserve ang kapahayagan ng Diyos mula sa korupsyon ni Satanas, mula sa mga kaaway ng Ebanghelyo at mula din sa ating tendency na makalimot at lumihis ng landas. Kaya, if we have the inscripturated revelation na ating mabalik-balikan, nakatitiyak po tayo na hindi po tayo maliligaw. Now, what are the identities of God's inscripturated revelation? What are the identities? Ano-ano ang mga ito? Yun ang ating focus sa paragraph 2. Ano-ano ang identities ng inscripturated revelation, God-breathed revelation na iniwan ng Diyos para sa iglesia. Now, bago pa po tayo magpatuloy, ay meron pong mga pinatigas na putik. Marami po, mga lump of clays, hardened lump of clays. At meron ding mga diamond na halo doon at mga ginto. Madaling i-identify, no? Madaling i-recognize ang ginto mula sa putik na pinatigas. Madaling i-recognize ang mga diamante mula sa putik na pinatigas. And if you are a treasure hunter, ay isi-select mo talaga yung ginto at diamond. Kahit yung putik na pinatigas ay mukhang totoo or mukhang totoo, pero alam mo talaga, mare-recognize po yan na hindi talaga yan diamante, hindi talaga yan ginto. Yun po ang nangyari sa tinatawag na canon. Ang canon, yun po yung measuring rod, no? That was how the early church distinguished the true inscripturated revelation of God from false books na kumakalat din at that time. Marami pong mga books, marami pong mga tinatawag nating pinatigas na putik, pero alin sa mga books na yon ang salita ng Diyos? Kuminang kasi Ang diamante at ang ginto ay
kuminang. Kaya ang early church, kahit yung mga Jewish people, at aralin po natin yan ngayon, talagang pinili nila ang diamante at ginto ng salita ng Diyos. Samantalang yung mga pinatigas na putik, ay nanatili po sila na piece of literature lang. Pero wala pong kinalaman sa kapahayagan ng Panginoon sa atin. Now, sa pag-identify po ng inscripturated revelation, in the Jewish canon, there are 22 books in the Old Testament. 22 kasi pinag-isa kasi ang Ezra ni Nehemiah eh. Diba? Pinag-isa kasi eh. Yung 1 Kings, 2 Kings, and Chronicles pinag-isa eh. So lumabas na 22 books in the Old Testament. Pero equivalent lang yon sa 39 Old Testament books na meron tayo. Kasi pinaghiwalay natin ang Ezra, Nehemiah, Esther, ano pa yung mga 1 Kings, 2 Kings, pinaghiwalay na eh. Sa Jewish canon, pinagdugtong yung mga yon kaya 22 lang. Pero equivalent talaga yan siya sa 39 books of the Old Testament. Sa New Testament, abay hindi mahirap kasi abundant kasi ang mga evidences ng New Testament. Lahat ng mga evidences, 25,000 books ang na-identified sa New Testament. Evidences na nagpapatunay na yung 27 books ay yun talaga yung inscripturated revelation of God in the New Testament. Now, basahin po natin ang paragraph 2, no? Under the name of Holy Scripture or the Word of God written are now contained all the books of the Old and New Testament, which are these. Of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. Now, nung bata pa kami, games, paligsahan yan sa church namin, na bibigyan po kami ng 66 strips of paper and we have to arrange it pabilisan from Genesis to Revelation. So, in that way, ang mga bata during our time ay napilitang i-memorize talaga yung 66 books. Collaborative effort. Kasi nga, kailangan ilatag sa sahig yung 66 books. Yun po yung mga games namin nung araw. Padamihan po ng memory verse. But little did I realize na part na pala yun ng training po natin to become really familiar with the Bible. Kasi nung bata pa talaga ay padamihan talaga ng memory verse ang paligsahan sa amin. At may mga premyo ng mga school supplies. Kaya naiengganyo din kami na mag-memorize ng kadami-daming memory verse. And it's not exaggerated. Hindi lang ako we memorized Bible verses by the hundreds during that time. Of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, the Acts of the Apostles, Paul's epistle to the Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, the epistle to the Hebrews, epistle of James, the first and second epistles of Peter, the first, second, and third epistles of John, the epistle of Jude, the Revelations, all of which are given by the inspiration of God to be the rule of faith and life. Now, paragraph 3, mag-proceed po tayo sa paragraph 3. Madali lang kasi ang paragraph 2, that's identification of the inscripturated revelation. Dito tayo sa paragraph 3 talaga magdwell. The books commonly called Apocrypha, not being of divine inspiration, are no part of the canon or rule of the Scripture, and therefore are of no authority to the Church of God, nor to be any otherwise approved or made use of than other human writings. Now, we have to deal this with all
carefulness, because the Roman Catholic institution has succeeded in making it appear that the Protestants removed from the original compilation of the Scriptures 6 books. Tayo daw ang nagtanggal. And that is dishonest. That is not true. Hindi po tayo ang nagtanggal. Sila po ang nagdagdag. Kailan? Noong 1548 during the Council of Trent. And let us trace the historical development this morning kung paano na idagdag nila. Hindi tayo ang nagbawas ha. Sila po ang nagdagdag. At kailangan talaga nilang idagdag yun during the Council of Trent. Kasi wala po silang mga teksto na paghuhugutan ng kanilang unscriptural doctrine of purgatory, for instance, and praying for the dead. So, kailangan talagang i-declare nila dogmatically na yung mga apocryphal books, yung apocrypha, there were 15 identified apocryphas. 6 or 7 ang kanilang dinagdag, or 6 ang kanilang dinagdag. They had to do it to substantiate their unscriptural doctrines unique to the Roman Catholic institution only. Pero wala po talaga sa rest of the Scriptures. So the basic thrust of this section is to say na mahalaga po na i-identify po natin ang exact books na God-breathed sa pamamagitan ng instrument, mga criteria. Ito na po yung tinatawag na canon. Ang ibig sabihin ng canon, yun yung measuring rod. To identify the books who compiled the Scriptures. Who composed the canon? Hindi po ang Rome, hindi po ang Vatican. Another arrogant claim na ginagawa nila. Ang nag-compile po ng canons ay mga early Christians. Mostly Eastern Christians. Ang Rome kasi West Mostly Eastern Christians. Yung canon na yung kinumpile ng Bishop of Rome, later na yon. Pero bago pa nag-release ang Rome ng kaniyang sariling lista, na hindi na wala naman yung ibang mga apokrypha doon, bago pa siya nag-release ng kaniyang sariling lista, meron na pong general consensus ang mga Christians na ito yung scripture, ito yung hindi scripture. So that is really very arrogant to say that the Roman Catholic institution gave us the Bible. God gave us the Bible. The Christians just recognized which was scripture and which was not. But those efforts were not done by a singular institution or body. They were general consensus talaga. Kumbaga, sabay-sabay by popular knowledge yung pag-recognize ng church hanggang sa ginawang formal ng mga church bodies, ng mga councils. Ginawang formal. Pero bago pa ginawang formal ng mga council na ito yung scripture, ito yung hindi, meron na pong general consensus. Kailangan lang gawing formal sa pamamagitan ng mga councils na yon, church council. And the Roman Catholic institution also had their own, kumbaga, formalization. Pero wala pa yung apocrypha na 6. Wala pa. Kung titingnan natin yung original list nila, wala pa. Nagiging kompleto na ang kanilang items noong 1548 na. So that is really not true. Tapos pinapalabas nila na yun daw talaga yung original, finormalize lang noong 1548. Oh, so why did it take them more than 1,500 years to formalize everything? Di ba? Yun na daw talaga yung general consensus. That's not true. Pag-aralan po natin ngayon, finormalize lang noong 1548. Very dishonest. The fact that it took them more than 1,500 years to formalize it is already telling. Bakit 1,500 years? 1548 yun. Nakapunta na si Magellan dito sa Pilipinas. Dahil meron pong Protestant Reformation na nangyari at na-expose po ang kanilang maling katuruan, kailangan po nilang i-counter yun. Council of Trent was a counter-Reformation council. At ang batayan ng kanilang unscriptural doctrine, kailangan nilang maghanap ng scripture.
Kaya dineclare nila as scripture authoritative yung 6 na apocrypha. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Overview of the apocrypha. Tingnan po natin ang overview. At pangalawa, reasons for rejecting the apocrypha. Dumako tayo sa unang punto. Overview of the apocrypha. Itong mga paragraph na ito, paragraphs 2 and 3, dinirect talaga ito sa Roman Catholic institution. Dahil in-include nila ang certain class of books na tinatawag na apocrypha sa kanilang canon of scriptures. At kung maipapakita po natin, at naipakita na po na talaga natin abundantly that these are not among the God-breathed scriptures, ayon sa sinasabi ng 2 Timothy 3:16, then they cannot be trusted. Hindi po mapagkakatiwalaan ang mga apocrypha na ito na magbibigay sa atin ng infallible knowledge of saving truth. Hindi po talaga magbibigay ng infallible knowledge of saving truth leading to a life of obedience. Kaya kailangang i-reject po natin ang apocrypha na ito. Iilang tradisyon katulad ng Roman Catholic institution and Eastern Orthodox institution, for example, ay ini-include nila ang additional books ng kanilang Old Testament. Pero si Jesus at ang ibang mga Hudyo ay hindi talaga tinanggap ang apocrypha bilang inspired part of the canon. Sila mismo, nilagay po nila ang apocrypha na mga aklat in a different category. Hiwalay po sa recognized Hebrew scriptures. At ang pinaka-credible talaga nito ay si Flavius Josephus, na almost contemporary ng ating Panginoong Hesukristo. Siya talaga ang nagsabi na 22 books lang ang Old Testament. 22, pero equivalent yan sa 39 books natin. Kasi nga, pinag-combine yung mga Kings and Proverbs. That makes it 22. Ang ibig pong sabihin ng Apocrypha ay hidden, tinago. The Apocrypha refers to the 15 books. 14 na yon ay liham ni Jeremias sa pamamagitan ni Baruch daw. Pero kailan naisulat yung liham na yon? It was discovered that they were written between the years 300 BC and 100 BC. Matagal nang patay si Jeremiah. Except Esdras na naisulat around 100 AD. Na mas lalong matagal nang patay si Jeremiah, 100 AD. Tapos, sinama nila sa canon. Kaya bagsak sa dateline, bagsak talaga. 11 of these 14 books are considered holy scripture by the Roman Catholic institution. When added to the Old Testament, they constitute only 7 extra books kasi pinag-combine. 14. Yung 11 ang sinama, so kinumbine, kaya naging 6 na lang na extra books or 7. Because the others are attached to existing books. The Apocrypha is about the size of the New Testament. Ang Apocrypha, kasing kapal ng Bagong Tipan. Now, ang Apocrypha at saka Apocryphal, magkaiba po yun. Ang Apocryphal, kasama na po yung Apocrypha noon, pero tumutukoy din yon sa mga peking libro ng New Testament, katulad ng Gospel of Thomas, Gospel of Enoch. So yung lahat na yon, Apocryphal. Merong L, adjective siya. Yung Apocrypha, tumutukoy lang talaga yon sa mga Old Testament books na dinagdag ng Roman Catholic institution sa kanilang canon. Now, ang mga Protestant reformers, particularly noong 16th century, they really pointed out the abuses in the Roman Catholic institution at that time, including the abuses of indulgence and praying for the dead. Yung mga binabayaran ng pera ang kaligtasan. So mula noong 1545 hanggang sa 1563, how many years were those? 1545 hanggang sa 1563, 18 years ba yon? 18? 1545, 1563, 18? Yun po yung Council of Trent. 8 taon na ginawa yung Council of Trent. Talagang pinag-aralan nila kung paano idepensa ang Roman Catholic faith.
dahil laganap na ang mga Protestants at that time. So, mula sa 1545 hanggang sa 1563, ang Roman Catholic institution ay nagtipon in the Council of Trent in order to answer some of their charges. At isa sa kanilang mga desisyon ay i-pronounce ang Apocrypha bilang kabahagi ng Scripture. Bago pa nangyari iyon, yung Apocrypha ay hindi talaga itinuring na Scripture kahit ng Roman Catholic mismo. Hindi talaga itinuring na sacred Scripture. Pero ngayon, dineclare nila na that has always been the case. Finormalize lang ng church, pero by general consensus, tinanggap naman talaga ang Apocrypha. That is dishonest. Katulad ng the doctrine of the Assumption of Mary na dineclare nila sa dogma noong 1950 na si Mary daw ay umakyat sa langit, body and soul. Inequal nga nila si Jesus at saka si Mary. Yun yung assumption of the Virgin Mary. Inequal nila. Dineclare lang as a dogma noong 1950, pero sinabi nila na that has always been the sentiment of the church, na si Mary ay na-assumed into heaven, body and soul. They are just playing with semantics. But that is not true. Why did it take them 1,950 years bago i-formally declare? Because malinaw na wala talaga yan. Ano lang yan? Ang tawag dito, gawa-gawa. Kasi meron po silang agenda na ina-advance. Okay, so meron pa tayong 15 minutes. Mga rason, pangalawang bahagi, mga rason kung bakit i-reject natin ang Apocrypha. Una is no claim. Walang Apocrypha na libro na naglalaman ng thus says the Lord. Yung authoritative talaga na thus says the Lord, walang ganon. Hindi katulad nung 39 books of the Old Testament na meron talagang thus says the Lord. Meron talagang instinct authority, instinct claim ng autoridad ng Panginoon. Apocrypha, walang ganon. Wala pong authority. Yun ang primary reason for rejecting the Apocrypha as scripture is that there is no claim within the books that they are inspired by God. Walang hint. This is in contrast to the canonical scriptures which claim to record the revelation of God. Thus says the Lord. It carries with authority. Walang ganun sa Apocrypha. Pangalawang rason, hindi talaga sinight ni Jesus at ng mga apostles ang Apocrypha as authoritative na sinasabing, what does the scripture say? Look at the scriptures. Hindi po sinight ang Apocrypha bilang scripture ng mga apostles. Though the New Testament cites directly or alludes to almost every book of the Old Testament as scripture, it never cites the Apocrypha as being God's word. Kung ang Apocrypha ay kinonsider pa as scripture ng mga tao na nag-exist noong first century, we would certainly expect them to refer to it in some way. Pero wala talagang wala talagang sinasabi na this is what the scripture says and then quoting from the Apocrypha. Hindi katulad kay Matthew, for example, this is in fulfillment with what Jeremiah prophesied. Ginagano ng Matthew eh. Ang Apocrypha walang ganon. Totoo na merong allusion to Apocrypha sa Jude chapter 1, verse 4. Isang chapter lang naman ang Jude. Jude, verse 14 rather. Bago mag-Revelation, Jude. Okay? Jude, verse 14. Galing ito sa Apocrypha eh. Galing ito sa Apocrypha, pero ang pagka-cite ba ni Jude nito ay authoritative scripture? Or parang illustration lang? Parang katulad ng preacher na magsasite ng alamat ng langgam at tipaklong. Di ba, i-quote natin sa ating teaching ang langgam at tipaklong, pero hindi yan scripture. That's only an allusion, a teaching device. Di ba? Kinote nga ni Pablo yung baptism of the dead. That's not our doctrine na ibabaptize natin ang dead. Yung mga Mormons, nagbabaptize sila ng dead. Pero binanggit ni Paul yung baptism of the dead, kinote niya dahil pagan practice yun at that time. Ginawa ni Pablo na argument.
But it doesn't mean to say na accepted yung baptism of the dead. So, kinote ni Jude, itong Jude verse 14. Asa na ba yun? 14. At sa mga ito rin naman si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang laksa-laksang mga banal. So, language ito ng Apocrypha, but this is not cited as authoritative scripture. Kinuot lang as an illustrative device. O, katulad nitong Hebrews 11:35. Hebrews 11:35. Apparently, language din ito ng Apocrypha. But it's not quoted as scripture. Na yung sinasabing, this is what the scripture says. Or this is what the Lord says. Walang ganun. Hebrews 11:35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. So meron yang historical allusion na nabanggit doon sa Apocrypha, but it's never cited as scripture. Kahit yung sinabi ni Jesus na katulad ng inahin na kinakalong niya ang kaniyang mga sisiw sa kaniyang mga pakpak. Language din yun ng Apocrypha. Pero that's a common illustration. Hello? Di ba? Walang inspiration yan. Yung katulad ng inahin na gumagano ng kaniyang pakpak para sa kaniyang mga It's not, it's a common illustration. Na kahit yung mga ancient books ay nagbabanggit din ng inahin na kinakalong yung kanyang mga sisiw. So, it's not scripture. Wala talaga, walang cited evidence. Si Pablo nga, nag-quote ng mga poets, mga ancient poets in order to make a point. So, this demonstrates that the New Testament writers were familiar with the Apocrypha but did not consider them to be upon the same level as Old Testament scriptures. Pangatlong rason kung bakit i-reject natin ang Apocrypha is that hindi ito tinanggap ng mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, hindi talaga itinuring nila na scripture ang Apocrypha. Kabaliktaran, tumanggi talaga ang mga Hudiyo na tanggapin ito bilang kasulatan. Yung Jewish writer na ang pangalan ay si Flavius Josephus, sinabi talaga niya na 22 lang ang books to be inspired by God. It's the language of Josephus, the Jewish writer. The books of the Apocrypha were not among the 22 books na binanggit ni Josephus. And credible si Josephus na secular writer. Almost contemporary siya ni Jesus Christ. And then pang-apat na rason, ang Apocrypha, wala talaga yan sa mga naunang lista ng banal na kasulatan ng first century Christianity. It's not on early lists. In the early years of the church, it drew up various lists of the books it considered to be scripture. The books of the Apocrypha do not appear on any list until the 4th century. Kailan nag-appear ang Apocrypha sa mga talaan ng mga aklat daw? Noong 4th century na. So nakita natin yung spiritual decline, no? Pero sa early list ng 1st century, hindi talaga kasama ang Apocrypha sa lista ng itinuturing na kasulatan. Sumulpot lang yung mga Apocrypha in the 4th century. Panglimang rason, maraming Roman Catholic scholars ang hindi tumanggap sa Apocrypha. Maraming mga Roman Catholic scholars, although na-outnumbered po sila noong 1548, pero marami sa kanila ang hindi talaga tumanggap ng Apocrypha bilang part of the scriptures. Wala pong unanimity of opinion among them na yung mga aklat na yon ay ituturing na scriptures. Sino-sino ang mga ito? Mula sa early church fathers, ang nagsalita talaga laban sa Apocrypha si Athanasius. Very strong ang kaniyang argument against the Apocrypha
na hindi kasama ng scriptures yun. Athanasius, sino pa? Si Milito, si Origen, si Cyril of Jerusalem. Hindi nila tinanggap yung Apocrypha. They wrote against the Apocrypha. They spoke against the canonicity of much or all of the Apocrypha. Pero ang pinaka-weightiest opposition talaga ay mula kay Jerome. Nung translate ni Jerome ang Latin Vulgate mula sa Septuagint, ayaw niyang isama ang Apocrypha eh. Ayaw niyang i-include. Unfortunately, ang kanyang kaibigan na si Augustine, nag-udyok sa kanya na isama yung Apocrypha, although ilagay lang sa likod as an appendix, parang addendum. Kasi nga, ang argument ni Augustine, meron pa rin namang historical value. Kahit hindi ito scripture, meron pa rin historical value. Kasi ang Apocrypha, di ba later books sila, hindi talaga napasama sa mga sinaunang books. During the silent years from Malachi to Matthew kasi ang Apocrypha. Yung mga books na yon. Kaya merong historical value kasi silent eh, walang record eh. So at least kung babasahin natin ang Apocrypha, magkakaroon tayo ng idea kung ano ang nangyayari sa lipunan during that time. So yun ang argument na i-include ang Apocrypha sa translation ni Jerome ng Latin Vulgate, pero nilagay lang po doon sa likod as an addendum. Okay? Hesitant si Jerome. He did not want to include the Apocrypha. Jerome preferred the Jewish canon or the Hebrew canon, pero si Augustine, inudyukan. Magkaibigan kasi itong dalawa. Pareho pong mga scholars, although theologian si Augustine, si Jerome talaga ay historian and linguist. So ayaw niyang isama ang Apocrypha. Pang-anim na rason. Kung babasahin po natin ang Apocrypha, ang dami pong mali. Demonstrable errors. For example, maraming errors pero isang example na aking i-cite sa inyo. Si Tobit daw, buhay pa noong nag-revolt si Jeroboam noong 931 BC. 931 BC Pero, buhay pa daw si Tobit noong sinalakay ng mga Assyrian ang Northern Kingdom of Israel noong 721 BC. So ilang taon yan? 931 minus 721 BC. This means na nabuhay si Tobit ng higit 200 years old. Pero ang Book of Tobit mismo ay nagsasabi na 158 years lang daw si Tobit bago siya namatay. Nandyan yan sa Tobit chapter 1 verse 3 to 5. Tobit chapter 14 verse 11. Kasi yung Tobit, sinama kasi nila sa Roman Catholic canon. Now, ang Book of Tobit mismo ay nagsasabi na 158 years old siya bago siya namatay. Pero ang ibang account ng Apocrypha ay more than 200 years old daw si Tobit bago siya namatay. So alin ba talaga ang totoo? And besides, ang pinakamatanda na tao na lumagpas ng 100 years old ay parang si Jacob at saka si Moses lang. The rest of them, di ba yung sinasabi na ang buhay ng tao ay 70 to 80 years na lang daw dahil sa galit ng Diyos? Sinulat yun ni Moses, Psalm chapter 90 After that time, after kay Moses, wala na po akong alam na merong tao, correct me if I'm wrong, wala na po talaga akong alam na merong taong nabuhay beyond 100 na naka-record sa Biblia. Although meron naman, hanggang ngayon, merong ang exceptional na 100. Pero for Tobit to have lived 158 years, abay, nalagpasan pa niya si Jacob. Pangpito, kung bakit ni-reject natin ito, wala talagang evidence of inspiration. The book of Apocrypha do not contain anything like predictive prophecy. Walang prophecy na natupad sa New Testament. Walang predictive prophecy that would give evidence of their inspiration. Yung 39 books kasi merong predictive prophecy except sa Book of Esther. Merong predictive prophecy except sa Book of Esther. Wala namang prophecy sa Book of Esther. Dinescribe lang yung preservation ng mga Hudyo during the time of Esther and Mordecai.
Walang predictive prophecy. However, if these books were inspired by God, then we should expect to see some internal evidence confirming it. But there is none. Pangwalo, malinaw po na sa first century, noong first century, bago pa mag-AD 100, kumpleto na po ang Old Testament. The Hebrews accepted the same 39 books. Although iba yung kanilang division, iba yung pagkakasunod-sunod. Hindi katulad natin ngayon na ito na yung pagkakasunod-sunod, yung Hebrew Bible, Old Testament Bible, iba yung pagkakasunod-sunod eh. Meron talaga akong nakita na Hebrew Bible, iba yung pag-arrangement. But it's the same 39 books. Jesus put His stamp of approval on these books, pero wala talaga siyang binanggit patungkol sa Apocrypha. However, He did say that the Scriptures were authoritative Word of God and could not be broken. Hindi po ganyan ang description ng Panginoon sa Apocrypha. Wala nga eh. It's nowhere mentioned in any of Christ's teachings. Yung binanggit kanina na parang magkakahawig-hawig lang sa Apocrypha, I mean, illustrative lang yun, pero hindi talaga yung thus says the Scriptures. Walang ganun. Any adding to that which God has revealed is denounced in the strongest of terms. Therefore, we have the testimony of Jesus against the authenticity of the Apocrypha. So ang conclusion po natin, ang Apocrypha, hindi talaga natin itinuturing na canonical books at hindi po talaga sila nagde-demonstrate ng the same level as Scripture. Jesus did not consider it part of His Old Testament. And we are told not to add or subtract anything from God's Word. So historically, hindi po talaga totoo na ang Roman Catholic institution ang pinakaunang nag-compile ng canon. That's very dishonest. 4th century lang yun nangyari, 300 plus AD. That's very dishonest. But before that, meron na pong mga naunang lista ng mga Christians. They were sincere Christians. Hindi man natin ma-identify yung kanilang pagkakakilanlan, but they were Christians. And sabay-sabay po yun, no? General consensus yun sa iba't ibang lugar. And most of them were Eastern Christians. Hindi po Western. Pumasok lang sa eksena ang Roman Catholic institution noong 4th century. The Roman pride. Pero hindi talaga sila ang nagbigay sa atin ng Bible. That is a very arrogant claim. God gave us the Bible. The church, composed of believers in that period, they recognized the Scriptures. So, as a recap po mga kapatid, the Jews uniformly rejected the Old Testament Apocrypha at itinuring talaga nila na uncanonical. Early Christians, early church fathers really spoke vehemently against the Apocrypha. The manuscripts of the Greek version of the Old Testament, yung tinatawag na Septuagint, in-include ang Apocrypha pero as an addendum. Yun ang pinagbatayan ni Augustine ng kanyang argument. Isama mo na lang yan, Jerome. Kasi anyway, sinama naman sa Septuagint eh. Addendum nga lang. Kasi magkakaroon tayo ng historical clue kung anong nangyari during the silent years. As the Latin Bible was translated from the Greek Bible, so they made their way into Jerome's Latin Vulgate translation, although with so much hesitation on the part of Jerome. Now, during the Council of Carthage, 397 AD, nirecognize ang Apocrypha as, ito yung term ha, suitable reading. During the Council of Carthage, 397 AD, nirecognize officially as suitable reading. Maaring basahin, magandang basahin. So, the same argument pa rin, pero hindi talaga itinuring na Scripture. Itinuring lang yan na Scripture dogmatically ng Roman Catholic institution noong 1548 during the Council of Trent. Yun talaga yung totoong nangyari. During the Council of Trent lamang, the Roman Catholic institution recognized the majority of the apocryphal books as having unqualified canonical status. But remember,
It only took place 1,500 years later, and it took place as a response to the Protestant Reformation. So, very dishonest. The Reformers rejected the Apocrypha as unworthy and contradictory to the true canon of Scripture. Ang ating Confession of Faith ay nag-a-align po with the Reformers. Kasi we are Reformed. The early church, ina-align po natin ang ating Confession of Faith sa early church, and the Jews of old in rejecting these books as uncanonical. The Roman Catholic institution accepted these books as canonical in order to justify their many unbiblical doctrines and unscriptural doctrines like praying for the dead and the doctrine of purgatory na nasa Maccabees chapter 2 verse 8 yata. Okay, dito po nagwawakas ang ating pag-aaral. Sa mga kaibigan po natin, naway udyukan kayo ng banal na espiritu na hindi madaya. Wala talagang nakasaad sa Apocrypha na prophecy about Jesus Christ, about the Messiah to come. Walang about repentance and faith in the coming Messiah. Walang ganon. Wala talagang ganon. It's fiction kung ating aralin talaga yung Apocrypha. Fiction, fictional. Maka-classify siya as historical deconstructionism. Dinideconstruct yung pangyayari. Okay? And yung time span din, hindi sila pumasa sa mga nauna. At hindi rin Jewish ang author. Ang author ng Apocrypha, mga Greek. At yung period, during the silent years nga, from Malachi to Matthew, doon po lumabas yung mga books na yon. Except sa Esdras na lumagpas, AD 100 na. So, yun po yung Apocrypha. At sana po ay meron tayong napulot na aral dito. At hindi tayo ma-deceived. Okay? One question or two bago tayo mag-dismiss sa ating Sunday School, and we will adjust sa ating pag-start ng worship proper later. Good morning po, Pastor. May question po ako. How about po sa mga Gnostic Gospels? Do we treat them like ba the Apocryphas? And does it have historical value din po ba? Kabilang sila sa pangkalahatang apocryphal. Yung L, yung ending. Adjective yun. Ang Apocrypha, yung sa Old Testament lang yun. Pero yung apocryphal, yung pangkalahatan, kasama na po yung mga Gospel of Barnabas, mga Gospel of Enoch, mga Gospel of Thomas. Ayun na yun. Kasama na yun. They are part of the overall apocryphal books na nire-reject talaga at hindi talaga part of the canon of the scriptures. Deacon Lorenzo? Di ba, Pastor, tinatawag ng mga Catholics, Roman Catholics, yung Apocrypha. Parang para sa kanila, hindi nila ginagamit yung word na yun. Derogatory sa kanila, hindi ba? So they rather use the word deuterocanonical. Deutero means second kasi proton means first. Proto-canonical, yung 39 daw. So deuterocanonical, second canon. Mga terminal. So ang question ko po, Pastor, is it a point of our contention on our part na you yourself use the word deuterocanonical, meaning second canon. Second na siya. Ibig sabihin, wala siya in the first place. Wala talaga siya in the first place. Dinagdag lang talaga nila yan. Deuterocanonical. Kasi yung time period, very much later at hindi po mga Jewish ang mga writers. Sa New Testament canon, mahaba na. Kaya, bisitahin na lang ninyo ang CRSA. Kasi meron pong series doon on bibliology na nandun pa sa CRSA. So, kung paano po nabuo ang New Testament. Wala po tayong problema sa New Testament. Abundant po yung supply of evidence. Kaya, there's no question about it. Wala na talaga. 27 books lang talaga. Except sa
John and Revelations, except sa sa Book of Revelation na pinakamatagal na tinanggap ng canon. So pinagdidebatihan pa. Pero maliban pa diyan ay talagang walang dispute masyado ang New Testament kasi very abundant yung evidence. Okay, hanggang dito lang po tayo and balik po tayo mga 10:15 na tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan ngayong umagang ito na kahit parang historical lecture type, pero naniniwala po kami na ang inyong mga kamay ang siyang kumilos upang ma-preserve ang inyong kapahayagan sa amin. In such a way na hindi kami maliligaw. At nawa po ay mas magsaliksik pa ang mga kapatirang ito nang hindi basta-bastang maniniwala sa mga historical claims na bogus. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na tingnan namin ang katotohanan ng walang pandaraya at walang pag-aalinlangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.